So, eto na nga mga bakla. Live, okay? Exclusive. Kung papaano nadakip, nasukol, nahuli, ay hindi, naaresto. Halak ka. Oo, ang sinasabing founder ng Peanut Gallery Media Network. Sige, Tita Mel, banat! Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapit ha? Arestado ang internet personality at founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta. Nako. Dahil yan sa umunoy tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nako, maraming salamat. AI mo rin. Thank you, I love you. Huli rin ang 4 na iba pa sa panghihingi umano ng 300 milyong piso kay Romualdez. Nakaw nangingikil? Oh my God! Why is that? It's not no, I can't take this anymore. Kapalit ng hindi paglalabas ng isang video laban sa kongresista. Oh, akala ko ba pinagmamalaki ng lintik na network na PGMN na to na sila ay independent at para sa katotohanan fearless. Eh bakit may ganyan kayo? Kung talagang may nalalaman kayo, ba't pinatatagal nyo pa? Bakit ganyan? Di ba? Ina nyo pala eh. Nakakaloka tong mga to. Mga adutay. Basta DDS, sindikato. At nakatutok live si John Consulta. John. Yan. Mel, Vicky, bumagsak sa kamay ng National Bureau of Investigation sa kanilang entrapment operation ang 5 lalaki. Kabilang nga dyan si Franco Mabanta, ang CEO at founder ng PGMN, matapos nga masangkot sa tangka umanong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nakaw. Sarap buhay. Naka-ano pa yung pao. Diba? Sana all. Sa surveillance video ng National Bureau of Investigation o NBI na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikitang kausap kagabi ng isang undercover agent ng NBI, si Franco Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang digital platform na naglalabas ng mga komentaryo tungkol sa politika at balita. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang pagkakaalam ni Mabanta, staff ng kongresista ang kanyang kausap. Grabe. Dala ng undercover agent sa isang hotel sa Makati ang isang duffel bag na may laman umanong pera para ibigay kay Mabanta. Pero di tinanggap ni Mabanta ang duffel bag at sinabing dalhin na lang ito sa isang country club sa Pasig at ibigay sa 2 lalaking naka-face mask. Naalala ko to yung bigla sino, Direk, na naalala mo. Si Boy 10K. Kasi mga ka-eksena, alam nyo yun eh, pumutok yun yung kay Boy 10K na nambabayad sila ng mainstream media sa mga tanong, nagsiset up sila ng mga interview, yung mga ganyan, binibili nila yung tanong para maging pabor sa isang politiko. Siyempre, pag may mga ganong gawain, hindi din malayo yung mga ganyan. Di ba? Ano silbi ng mga banatae? Tinan mo, yayaman ng mga banatae. Di ba? Ang bibigat na ng mga leeg para may mga may mga tawag dito. Yung naninilaw, may mga hepa. Di ba, Raquel Santos? Maraming salamat Oo. Di ba? Bukod pa doon, talaga naman, ang talagang ibang-iba na sila ngayon. Akala mo, mga Saudi boy. Nasaan ba yung tubo? Diba? Sana all ka na lang talaga. Ngayon, may 2 naka-face mask. Pagdating sa country club, Dinala daw sa Pasig. Sino sumalubong? iniabot ng isang grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at isang duffel bag. Wow! Maleta! Woo! Sana all may maleta! Ang usapan, laman ng mga maleta at bag ang halagang 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Sigurado, nasa isip nito mga to, paldo! Woo! Nasaan ba yung tubo? Mga pre, paldo na tayo mga pre! Ayos to! Halak ka. Diba? Paldo na! Woo! Sana all. Pinasok ng 2 naka-face mask ang mga maleta at bag sa country club
at idiniretso sa isang kwarto kung nasaan si Babanta. Pagkakuha ng hudyat, pinasok ng NBI ang function room na inupahan ng mga suspect. Akaw! Bukelya! Noong umpisa, tumanggi magbigay ng totoong pangalan ang dalawang iniresto. Noko. Say your real name kasi gagamitin ko sa piyansa yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operatives? So, diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. This Kaya napilitan silang magpakilala. Yun. Halak ka. Arestado si Babanta at 4 na tauhan ng PGMN. We have to release him kasi nga hindi niya, at that time, hindi niya tinanggap yung pera. Oh. So binitawan namin siya and nagkaroon kami ng tailing and surveillance. So sinundan ho namin until sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, Ba? pero nabuhay lang siya ulit 2 weeks ago. Kita nyo na mga ka-eksena, no? 'Di ba? May alam, ano sa pagpalagay na natin, kung totoo o hindi. Tingnan nyo yung ugali nitong PGMN, 'di ba? Halatang sindikatong galawan eh. Oh. It ballooned to 350 million pesos. Nako, So laki. meron pang mga usap-usap at ang final demand is take it or leave it, 300 million pesos. Nak. Until umabot tayo sa entrapment, nag-demand sila ng 4 tranches. Grabe, oh, baka patay na ako. Di ko pa kaya magkaroon ng ganung kalagi. Kahit nga siguro 10 million, di ko pa kayang abutin yan eh. Sila, no? Easy money, ano? Paldo! Oh. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, ano, dito naman sa bandang likuran. Ito, malupit, mga ka-eksena, oh. Nakuha na nila yung pera, di ba? Sinundan sila eh. So, inakit na nila dyan sa sa function room. Eh, di nandyan na yung mga suspect. Okay, ano sila? Relax sila. Kala nila, safe na sila eh. Kala nila, paldo na eh. Oh. Ay, nakita natin dito You know? yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So, ito nga mga kapuso, kikita natin, no? Ito yung budol money Oh. na pin-prepare ng NBI Oh. at tatlong maleta. Isa, Yan. dalawa, Oh. tatlo. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapasin-pasin na mayroong naka-ready, na mayroong 3 maleta pa. Nako, ililipat yata sa Rimowa na maleta, oh. Halak ka. Nasaan ba yung tubo? Parang alam mo na kung saan kumakabit yung galawang maleta. DDS ang galawan ah. Stupid. Nakaw. Oh. Isa, dalawa, 3. Wow! Sana oh well. Naku po. Nalintikan na. Diyos ko, pera na, naging bato pa. Oh my God. Ay, nako, sayang naman. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat makukuha. Dapat kasi, para hindi kayo nahuli, ang ginawa nyo, ilagay na lang sa plastic bag. Halak ka. Para namimili ka lang sa palengke, ang dami nun. Bugkos-bugkos na plastic bag. Nakaganon. Para hindi masyado kayong wala, tanga-taka kayo dyan eh. 'Di ba? Oh, lagay niyo sa plastic bag. Ayon sa NBI, di naging madali ang paghuli sa grupo. Chill na chill lang yung si Franco. Mukhang malakas ang backer nito ah. Ano sa tingin nyo mga ka-eksena? Malakas ang backer ko eh. Ang tingin ko dyan, malakas ang backer eh. Hindi ba si Sara? Si Sara. Hindi ba si Baste? Ay, hindi ba mga Duterte? Hindi, nagtatanong lang naman. Tatanong lang ako. Oh. Dahil sa iba-ibang tao na pinapakausap sa kanila at palipat-lipat na lugar ng meet-up. It will still be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So,
we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN, ano? Nang kunin namin ang panig ni Mabanta sa pagkakaaresto sa kanya. Is there truth to the allegations na kayo po ay nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From speaker from what daw, sir? No, we definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun. No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. Kanina, na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Ayon sa NBI, meron pang ibang personalidad ng PGMN ang iniimbestigahan ng NBI. Nakaw, sino kaya yon? Take note of this, mga kaiksena. Pinakita ko sa inyo, 3 ang angkor ng PGMN o Peanut Gallery Media Network. Una, si Buangson. Pangalawa, si Regal Oliva. Hindi, wala ako sinasabing may kasalanan sila. Ang sinasabi ko lang, kasamahan nila, angkor din. Okay? At yung pangatlo, sino? Si Belica Greco, yung ungas na gunggong na yon, kasama din. Tandaan nyo, mga kaiksena, ha? Kasi, ayan ang, pagka, alam nyo, ang bilis kasi sa social media, kapag ka nakita mo at hindi mo agad na i-save o na i-share, minsan na lang nawawala. Pagka lipat mo lang ng isang app, pagbalik mo, tanggal na kagad. Nakita ko doon, ang dami, kahit yung igit na baklang vlogger ng DDS, ang daming posting doon na sinishare nitong page na to. Kahit yung ibang mga DDS nakikita ko na may share to, hindi ko naman iniintindi kasi nga busit ako dito sa Peanut Media Gallery na ewan na yan. Kaya wala akong pake, pero tumatatak sa isip ko yung mga pinopost nila is puro pabor sa mga DDS. Kaya kung ina nyo. Uy, may McDo. Halak ka. May dumaan. Gugutom tuloy ako. Ayun, 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 soft drinks, ay, may burger, ayun, ayun, hop, huli ka, Balbon. Saan mo dadaling yan? Yung mga hindi pa naglalik, sinasabi ko sa inyo. Sa mga oras na to, Vicky, patuloy tayo nag-aantabay matapos ng itong inquest. Ano ba yan, NBI? Anong oras na may nagpipintura pa rin? Halak ka. Nak ng tutsa naman, Di pa ba tapos yan? May nagpipintura pa, Kaya kung sila nga ba ay ililipat o mananatili dito sa NBI Pasay or ina-transfer na, Vicky, dito sa may bahagi ng Muntinlupa sa NBI. Baka sabihin ng mga bagong pasok, mga kaiksena, nagpipake news ako doon sa sinasabi kong mga angkor, may may message, asan daw. Sige, papakita natin, mga kaiksena. Yan para di kayo mag-isip ng kung ano-ano. Ano nakalagay? Guanson, di ba? PGMN Angkor. Ayan, nasa baba. Basahin nyo. Ayan, Angkor. Sige, tuloy natin. Sino pa? Ayan, Angkor. Angkor. Wala naman nakalagay direct Mamaya, papakita ko sa inyo. Angkor. Ayan, tama yung mga pinopost yan. Puro ano nakalagay sa taas? PGMN Angkor. Belica. Halak ka. Tatlo yan. Yung Oliva, nasan? Ayan, Make history as PGMN first angkor. Nakita nyo? 3. Nasaan ba yung tubo? Ano gusto nyo isipin namin? Hindi maka-DDS yan? Yung programa nyo? Ba't kayo kukuha ng mga hindi nyo kaalyado? Diba? Ina nyo pala Kaya huwag nyo pinagloloko isipin nyo na lang. Si Atty. Claire, naging USEC, spokesperson. Kasi siya? 'Di ba? Ang naman kumuha yun ng hindi pro Marcos, 'di ba? Nakdantucha talaga kayo, mga hindot kayo. At hindi pa yan tapos, mga kaiksena. Balik tayo dito sa ating yan, asan ito? Nawala. Yan. Tuloy mo, bata. Detention facility. Yan ang latest sa NBI headquarters sa Pasay City. Balik siya, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.
Pinabulaan na naman Oh, at tapos ngayon papalabasin nila na setup daw. Ano na setup? Meron bang na setup na nakikipag-usap kayo? Diyos ko. Nasaan ba yung tubo? Tumatawad pa kayo ha? Lupit nyo ha? Oh. ni Franco Mabanta ang aligasyong panginikil. Sabay ding inosente at na-set up lang sila ang palasyo. Nagpakita naman ang larawan ni Mabanta. Oh. Kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, iyak na naman yung mga DDS niyan. Oh. Nakatutok si Ivan Mayrina. Direk, yung babaitang angkor nag-deactivate na. Yun na nga din mga ka-eksena. Dagdag ko pa. Yung ibang mga angkor nagde-deactivate na. Yung mga connected daw. Di umano sa mga sa Peanut Gallery Media nagde-deactivate. Bakit kaya? Kasi may nakikita at maaaring kagaya ko. Kanina nag-research na ako ng konti. Chinek-check ko na. Eh paano yung iba pang talagang nananaliksik dun sa background nila? 'Di ba? Kasi pag nag-deactivate ka, hindi ka na masi-search. Unless, kung na ano ka na surveillance ka na screenshot na yung mga kung ano-anong pinagpo-post mo, di ba? Oh. Totoo mga ka-eksena na marami na nagdi-deactivate. Tsaka paano kayo sinetap dyan? Tanga ba kayo? Inosente sila at na-set up. Giit yan ni Franco Mabanta sa isang post ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Matapos siyang maaresto kasama ng 4 na iba pa para sa pangingikil umano. Uy! Rimowa ba yan? Sana all. Kay late First District Representative Martin Romualdez. Sabi sa post, wala umanong nangyaring pangingikil. Nawala na bigla si CJ Hero. Talaga? O, kita mo nga, lintik na yan. Bakit ka magdi-deactivate kung wala kang kinalaman dito, hindut ka? Diba? Tigilan nyo kami sa katarantaduhan nyo, ha? Mabanta, kalokohan umanong lahat. Ang ebidensya umano ng NBI ay nagpapakita lang ng isang bahagi na nangyari. Wala umanong ginawang krimen ang PGMN at mapapatunayan daw nila ito. Ayon pa sa pahayag, 5 buwan silang nag-research sa anilay katiwalian ni Romualdez noong House Speaker pa siya. Tinawag ni Mabanta na devastating o nakapanlulumo ang kanilang mga nakalap. Isa na umano itong video episode na ilang linggo nang na-shoot, na-edit, may ebidensya at handa nang i-release. Kaya umano nangyari ang pag-aresto. Bago nito, binalaan na umano sila ng ilang makapangirihang kaibigan na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Wow! May mga binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila, ay ilabas lang anilay 1.5 oras na expose. Eh di sana ilabas na ngayon, 'di ba? Para lalo kayong maabsuelto kung talagang wala kayong ginawang katarantaduhan, 'di ba? Ba't kailangan niyo pa patagalin yung sarili niyo sa kulungan, mga tanga? Tama, mali. Ibuking niyo na kung ano ibubuking niyo. Ba't pinipigil niyo pa? 'Di ba? Tsaka last year pa pala yan eh. Untik na, maniniwala kayo doon sa editing nila. 'Di ba? Inaabot na ng may usapan na daw last year pa. O bakit hindi nyo pa gawin ngayon? Anong klaseng editing yan? Putik na yun, dinaik nyo pa yung pelikula ni Michael Bay, ah. Nasaan ba yung tubo? Yan, Transformer, aabuti ng napakahabang panahon. 'Di ba? Labo yan. Wala pang tugon ng NBI sa aligasyon na set up ang nangyari. Habang ang pala setup daw, setup yun. So, iginitan dapat may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Si Mabanta ay kilalang social media personality at political content creator. Sa isang Facebook post noong taong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director sa kampanya ni Bongbong Marcos nang tumatakbo ito sa pagka-vice presidente noong 2016. May naunang post naman siya noong 2018 tungkol sa shoot para sa dokumentaryong The Duterte Phenomenon. So maliwanag naman mga ka-eksena, hindi natin to pwedeng idikit na hindi kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Pero mga ka-eksena, noong 2016, nakarinig nyo ho, 2016. So itong taong ito ay kung saan pwedeng magkaroon ng trabaho o magkaroon ng project, nandoon. Eh malinaw na malinaw sa ngayon, nasan siya? 'Di ba? Nakukuha niya mga ka-eksena. Ipagpalagay na natin ang argumento ng mga bobong didilis. Eh sila nagkita sila ni Pangulong Bongbong Marcos, may picture sila. Oo.
That was 2016. And tapos na. Okay? So 2016. Tapos sino sumunod? Duterte. Noong 2021, nang tumakbo, andyan pa rin ba yung Franco? Wala. Diba? Sino kasama? Si Franco? Hindi. Sino si Franco? Nasaan? Nasa DDS. Mga DDS. Nasaan ba yung tubo? Anong taon na ngayon? 2026. Nasaan sa ngayon? Saan nakalining? Saan nakadikit? Saan nakasandal? Kayo na sumagot. Tinatanong ko lang kayo. Po may mga pagbati siya sa Pangulo at sa Vice Presidente sa ilan niyang polls. 2024 naman ay itatag niya ang PGMN. Kasi nga ito, hindi mo pwedeng ikailato. Kaya nga tingnan mo, sinasabi nag-extort sila. So bilang isang content creator, malakas ang ano nito eh. Kaya dumidikit yan, nagpapapansin sa politiko na kunin siya halimbawang ganito, kunin siyang ganito. Kaya normal yan na mabati ka. Pero ang titignan natin, saan siya nakalining ngayon? Kasi may involved na pera di binabayaran yan kung nasaan yan dun. Nasaan ba yung tubo? Diba? Ang hindi lang tama dito, pang-extort. Diba? Isang digital media platform. At nang tanongin ng palasyo kung may kaugnayan o relasyon ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Mabanta. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas naisip ko. Iba yung kaibigan sa kakilala. Diba? Iba. Ano to? PR ni Marcos si Mabanta noon, iniwan niya si Marcos dahil kuripot, lumipat sa mga Duterte. Ikaw ba naman hindi ka lulipat sa mga Duterte? Paldo! Halap ka. Yung presidente ng Sidigong, drug lord, protector. Diba? Paldo ka talaga doon. Tsaka tignan nyo yung mga nakikita nyo mga DDS vloggers at mga lumalabas na issue patungkol sa kanila. Paldo! Diba? Ang lalaki ng mga budget. Paldo! Kung ito po ang itatanong. Correct, pwedeng gamitin natin. Kung saan may mantika, nandun siya. Ang masama, yung minamantikaan niya, in-extort niya pa kunyari. Nasaan ba yung tubo? Diba? Okay lang naman na halimbawa, maging PR ka. Sige, basta gawin mo lang ng tama yung trabaho mo. Hindi ka mamimake news. Wala kang sisirain tao. PR ka lang. Pero para mang-extort ka, ay may mali na yun. Diba? At para ma-make news ka pa. Ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong. Lalong-lalo na po, marami nga po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Narinig niyo naman, di ba? Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Nako. Hanggang ngayon naman ay hindi pa naglalabas ng pahayag si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinubukan po namin siyang kunan ng reaksyon pero wala silang tugon sa GMA News. So yan mga kaiksena. So hindi naman tayo kailangan magtagal ngayon sa live natin kasi nga may sakit si Bengbing